So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang haba ng opening nga, no? Ma'am Arlene Tobias, napakwento kasi ako eh. So, mga kababayan, ngayong araw po ay EDSA Revolution. Okay. So, kanina po, no? Kaya hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga, kaya late na ako nakapag-vlog. Galing po kasi akong ospital kanina sa Viluna. Ayun. So hindi po ako dumaan ng EDSA, sobrang traffic sa EDSA kanina, di ba? Ewan ko, may nagrally ba doon? Ewan ko ba? Pero ang point mga kababayan, EDSA Revolution po kanina. So, syempre mga ka-Streetwise, isa po ito sa mga, di ba, sa mga pinanlalaban or pinambabati ko sa mga Marcos, EDSA Revolution. Well, para sa akin mga ka-Streetwise, no, kailangan na rin po natin mag-move on dyan. Ay, kapag merong ads nga pala mga babayan, i-ano nyo lang, skip nyo lang. Oh. So, hindi ko pa nakuha, uwing kain muna. Okay, thank you. So, ngayon mga kababayan, para sa akin po kasi, kailangan na po natin mag-move on po dyan sa EDSA. Well, kung may mga tao pa rin po talaga na naniniwala sa diwa ng EDSA, well, kailangan natin respeto yan. Pero sa dami na po na nangyari sa loob po ng 4 na dekada, na unang-una po mga kababayan, no, walang final conviction ng mga Marcos, di ba, wala rin napatunayan na human rights abuses. Meron, sabi lang nila, di ba? Sabi ng mga dilawan, meron daw. Pero wala namang conviction eh. Walang conviction. Oh, pati rin po sa pagnanakaw. So napalibing na rin po sa libigan ng mga bayani si Ferdinand Marcos Sr. ng Supreme Court. So sa tingin ko, move on na tayo doon. Di ba? Pero pag meron pa rin taong naniniwala diyan, eh di bahala sila, di ba? Pero ang maganda dito mga kababayan, no? Kaya ko nasabing mag-move on na nga po tayo dyan. Ang point natin dito, ginagamit po sa politika ito ni Baste. Di ba matagal na po itong EDSA po na to. At ang nakakagulat dito mga kababayan, di ba, ginagamit ngayon sa politika ito ng mga Duterte. Eh ang point dito, sa tingin nyo ba maniniwala pa ba ang mga dilawan sa mga Duterte? Di ba? Sa tingin nyo ba maniniwala pa ba ang mga dilawan sa mga Duterte? So tingnan nyo to ha. Sabi ngayon dito, hello po, Jenry Dalbak, maraming salamat. So sabi ngayon dito ni Baste, di ba? Never again. Akala mo naman napakatalino ng buwakan ng ilan to. Sabi niya dito, never again, Baste Duterte wants versus return of authoritarian rule. Alam niyo, no? Alam niyo nakakatawa dito, kung makapagsalita si Baste Duterte na authoritarian rule, akala mo hindi ginawa ng tatay niya. Bisit na laptop to. Ano nangyari dito? Yan. Authoritarian yan. Okay. So ito merong statement dito si Baste. No? Ito yun eh. Basahin nila natin ha. Okay. Ba nangyari sa laptop ko? Ayaw. Yan. Ito. Sabi ni Baste dito, statement of City Mayor Sebastian Duterte on the 39th anniversary of the People Power Revolution. So sabi dito, today, we join the entire country in commemorating the 39th anniversary of People Power Revolution, a historic moment when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy. Putang ina talaga, pasti na to. Alam niyo mga kababayan, double standard to eh. Ngayon, ang nirereklamo ngayon ni Baste, ang sinasabi niya ngayon, importante daw po yung demokrasya. Diba? Pero in the first place, mga kababayan, sino ba ang sumira ng demokrasya sa Pilipinas? Ang mga Duterte. Tatay mo, Baste. At kahit ikaw mismo, sinira mo rin ang demokrasya dyan sa Davao City. Isipin mo ha, nag-declare ng drug war si Baste. Meron kagad na namatay na 7. Walang due process. So paglabag sa demokrasya yun, tanga. Alam niyo mga kababayan, no, pinipilit po ni Baste Duterte na nagayahin yung tatay niya. Wala, hindi mo kaya ang gayahin yung karisma ng tatay mo. Oh, ako naniniwala naman ako, no, na si Duterte po, si Digong, charismatic na tao yan. Kaya nga ngayon, ang daming bobong DDS eh. Kasi nga po, charismatic na tao yan. Wala po nakakuha sa anak niya. Walang nakamana po ng pagiging charismatic
sa mga anak niya. Tingnan mo, si Sarah, tanga. Si Sarah, boba. Si Pulong, hirap mag-Tagalog, hirap magsalita. Si Baste, adik daw. Daw, ha? Oh, wala, puta na, walang kwenta. Oh, sabi dito. Oh, when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy, martial law declared by Ferdinand Marcos Sr. in 1972 left a dark legacy. Countless lives were lost, freedoms were stripped away, and power was concentrated in the hands of a few. Puta na talaga. As we remember those who suffered and fought for our liberties, we must remain vigilant, especially now when the threat of authoritarian rule once again looms over our nation. Makita niyo mga kababayan, no? Ang talino, saan ba graduate to? Saan ba graduate si Baste? Ngayon mga kababayan, no? And actually, kahit kayo nyo na-explain to eh. Una sa lahat mga kababayan, ang nakakatawa dito, ang sinasabi niya dito, no? Saan ba yun? Di ba? Left a dark legacy. Ano ang pinaka-dark legacy, mga kababayan? Ano ang pinaka-masama? Kung may masama man dito. Martial law o tukhang? Di ba? Sino ang pinakamaraming namatay? O kung kukunin natin yung logic ng mga dilawan, sino ang mas maraming namatay? Tukhang o martial law? Sabi niya dito, countless lives were lost. Kayo countless lives were lost eh. Sa inyo nga yun eh. Di ba sabi ng police, ng PNP dati, ang namatay daw po sa tukhang 6,000 to 7,000. Sabi naman ng UN, 30,000. So sa tukhang po, merong countless. Hindi na mabilang. Kasi niloloko ninyo yung data. Ang kapal ng mukha ni Basti talaga, mga kababayan. Abot hanggang dito sa amin. Oh. Yan ko ba, no? And actually, mga kababayan, no? Hindi ko talaga, ito pa eh. Sinasakay niya yung sinasabi ng tatay niya eh. When the threat of authoritarian rule once again looms in over our nation. So ngayon, sinasakyan po ni Basti Duterte yung sinabi ng tatay niya, napapunta na raw po sa diktatorya si Ferdinand Marcos Jr., si PBBM. Siyempre, ang tanungan natin dito, ebidensya. Hindi pwedeng walang ebidensya. And actually, mga kababayan, tama nga, buti pinaalala mo, no? Yung logbook nga sa Davao, 2. Oh, yung isa, yung totoong krimen, yung isa, yung fabricated. UP graduate si Baste, UP ng lata. Ewan ko ba? Ito kung mayroong DDS dyan na makakapanood nito, pahingi kami ng ebidensya na si Presidente Bongbong Marcos ay papunta na po sa diktatorya. Pero lang sa sinabi ni Digong, ha? Oh. Sabi niya pa dito, okay, people power was more than just revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. And by the way, mga kababayan, no, habang binabasa ko nga ito kanina, ang nakita ko dito, di ba, ang sinabi ni Basti dito, nag-bounce back lang po sa kanya. Nag-bounce back lang po sa pamilya niya. Lahat eh. Accountability, dapat kayo meron yan. Justice, dapat makamtan ng mga Pilipino niyan sa inyo. This is fucking bullshit, no? Diba? So ngayon mga kababayan ito, meron ako eh. Natawa ako dito sa video na to eh. So sa kaka-research ko nga po mga kababayan, so ito alam naman po natin kung ano ginagawa ng mga Duterte ngayon. Ang ginagawa po ng mga Duterte ngayon, di ba? Ginugulo po ang gobyerno. Malinaw naman po talaga yon. Tapos na po ang termino ng mga Duterte, pero ang mga Duterte po, ginugulo po rin po ang gobyerno. Ngayon, sa kaka-research ko mga kababayan, nakita ko po itong lumang video ni Baste. Alam niyo sabi ni Baste dito? Dapat tayo, magtulong-tulong tayo. Kayo mga oposisyon, kaming
sa administrasyon, magtulong-tulong tayo. O basta, kausapin mo sarili mo. Ang point dito, bakit hindi nyo to ginagawa? Ito pakinggan nyo to, sabi ni Baste ito eh. Doon nyo Ito sabi ni Baste, wait lang. Ito. Mukha pa siyang addict dito. Natin, diba? Kasi kung mag-aaway tayo na hindi naman productive, may away kasi hindi productive. Wait lang. Naghang ako. Tingnan niyo mukha niya dito, no? Isipin niyo taga Davao. Yung itsura ni Basta dito, addict na addict. Alam niyo yung point dito, mga kababayan, no? Ito naalala ko tuloy bigla. Ano yung mukha ni Basta ngayon? Ano yung mukha ni Basta ngayon? Naka-clean cut. Naka-ahit. Di ba? Ahit palagi. Ang ganda ng damit, di ba? Di ba? Formado. Di ba? Disente. Pero totoong itsura ni Basta, mga kababayan, ito. Kaya lang po, nagpalit ng imahe si Basti Duterte kasi po, tatakbo siyang mayor. Pero ang totoo, sa kaloob-looban po ni Basti, ayan po talaga siya. Ayan po talaga ang totoong Basti. Isipin nyo kayo mga taga Davao City, hindi man lang kayo nagtanong, hindi man lang kayo nakapag-isip, na teka lang si Basti bakit ganun? Bakit biglang nag-iba yung imahe? Kasi nga mag-eleksyon, gusto kayong lokohin. Di ba? Agree ba kayo doon? Isipin nyo ito yung tsura ni Baste. Nung tumabong mayor, nag-iba ng forma. Out of nowhere. Ano yung pagkagising mo? Ayoko ng ganitong forma. Ayoko na. Ganun ba? Out of nowhere, pagkagising mo? Ayoko na yan. Papagupit na ako. Mag-iba na ako ng damit. Di ba? Ay, Diyos ko. So ito ito yung sinabi ni Baste. Tingnan nyo, pakinggan nyo to. Ano lang naman tayo Pilipino natin, diba? Kasi kung mag-aaway tayo na hindi naman productive, may away kasi hindi productive. Wala naman may... Para naman tayo mga Pilipino, di ba? Kung mag-aaway tayo, hindi naman daw po importante. Basta ito sinabi mo dati, kung mag-aaway-aaway tayo, ang tanong ngayon, sino ang nangaaway ngayon? Tandaan natin mga kababayan, ang presidente po natin, ni minsan po hindi po nasalita ng masama yan. Ni minsan hindi po nanlait yan. Sumasagot lang po siya sa mga binabato sa kanyang kasinungalingan ng mga Duterte. Ngayon, sino ba talaga ang nanggugulo? Sino ang nangaaway sa Pilipinas ngayon? Ang mga Duterte. Pero bakit ito sinasabi ni Baste ngayon? Tignan niyo, mukhang sabog talaga to, no? Itutulong sa bansa natin yun, diba? So ano punto nun? Hindi naman pala makakatulong sa bansa yung away-away. Ba't nang-aaway kayo? Alam niyo mga kababayan, ang ganda-ganda po ang ganda-ganda po ng plataforma ni PBBM. Ang ganda na eh. May mga tao lang po talaga na katulad po ni Gloria ng mga Duterte na gusto pong sirain po ang magandang imahe ng presidente. Kung Gardo Sap na mukhang nakabatak nga, no? Ano parang adik, Kuya Wilfredo? Adik talaga. sabi ni Baron Geisler yun, Sabi ni Baron Geisler, hindi ako may sabi, no? Sabi ni Baron Geisler na si Baste Duterte daw po, tsaka si Pulong adik. Baka naka-jamming niya. Yung natural naman talaga na hindi tayo magkakasundo sa lahat ng mga paniniwala natin. Yung mahalaga lang, kukunin natin yung mga, hindi naman lagi na, kunwari ako, supporter ako ng tatay ko, ikaw, nasa... Yun nyo yung ngayon, di ba? Ngayon si Baste, tignan nyo pag si Baste ngayon magsalita, lilintian kamo, ako, mayor ng Davao, ganun na lang eh. Dati, ganun. 2 joints, puta. 2 joints. Dati ganun dati magsalita, di ba? Ganun, may hand gesture eh. Ganun eh. Ganun iba na eh. Papatayin ko ang mga adik sa Davao. Ganun na, puta na. Tingnan yung itsura niya. Puta
kabila ka. Hindi naman lahat na sinasabi ko tama. Tsaka yung, may mga mali rin naman ako. Aminado naman tayo lahat. Hindi naman, wala tayong sinasabi. Ay, ito mga salita, tumitingin pa talaga sa malayo, di ba? Tayo naman po, wala naman po tayong ginagawang masama. Parang tropa ko eh. Ganyan na ganyan yung tropa ko eh. Ganyan na ganyan ako dati eh. Walang yaka talaga. Sabi na laging tama. Tapos, yung kabila naman, may mga tama rin naman na pwede natin gamitin para sa bansa natin. Diba? Kung pwede lang sanang ganun na lang, edi wala na tayong problema ngayon. Kasi problemahin natin mag-away tayo palagi. Lagi na nag-aaway. Ba't di na lang tayo magkaisa para tulungan yung bansa natin? So yun, kasi. O, di ba? Galing magsalita, no? O ngayon mga kababayan, di ba? Ito yung sabi niya dati. Pero bakit ngayon, kayong pamilya kayo ang nanggugulo sa Pilipinas? Wala tayo. Hindi, parang ano eh. Hindi ano ito kung totoo yung chismis na gumagamit hindi ano eh, no? Hindi shabu eh. Hindi ganyan tama ng shabu eh. Yung tama ng shabu, iba eh. Parang chongke, no? Parang naka-chongke, no? Tama, di ba? Hindi, yung tama na kasi ng shabu. Ano ba tama ng shabu? Ganun eh. Yung tama ng shabu, ganun, di ba? Yung ganun. Yung ganun lang, di ba? Tapos kumikilos-kilos, di ba? Ito parang naka-chongke, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, baka ecstasy, hindi ko alam kung ano tama na ecstasy Hindi ko alam. Oh. So ngayon mga kababayan kasi, ang point natin dito, bakit ginagamit ngayon ni Baste Duterte yung EDSA? Di ba? Bakit gano'n? Bakit gano'n? Hindi, yung sinasabi ko kasing gano'n, paglobat ka na. Paglobat ka na, gano'n na lang yan eh. Paglobat ka na. Kasi, ako ba? Kasi ang point natin dito, bakit ginagamit po ni Baste yung EDSA ngayon? So ano ba to? Kumukuha ka ba ng simpatya sa mga dilawan? Kumukuha ka ba ng simpatya sa mga talampunay? Grabe yun Gumagamit ka ba kumukuha ka ba ng simpatya sa mga pink? Na in the first place, di ba nasinira din ninyo yung ano na yan? Di ba kayo sumira sa mga dilawan eh? Di ba? Chonky yan, reloaded siya. Tsaka may peaceful vibes. Oo nga, no? Oo nga, no? Di ba? Oo nga, no? Kung totoo. Malamang chonky. Kasi nga, di ba? Ano, relax. Relax, no? Relax. Tsaka may peaceful vibes. O, peace lang tayo. Huwag tayo mag-away. Chonky nga. Chonky nga. Di ba? So, yun mga kababayan. No? So, ito nadaanan ko lang to, di ba? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Sa sinabi nga po ni Baste na ginagamit niya po ngayon yung EDSA po na yan para po galitin ang mga Pilipino. At ngayon po, tinatakot pa po nila ang mga tao na papunta na raw po tayo sa diktatorya. Sa tingin niya mga kababayan, sa itsura ba ng Presidente Bongbong Marcos natin, mukha ba siyang diktador? Sa itsura ni PBB, mukha ba siyang diktador? Parang hindi naman. Kaya yun. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. Para pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po. And then, mga kababayan, next topic po tayo. So, ito po yung pinaka-thumbnail natin.